All right, so let me just switch from headset to headphones. Okay. Let me see, 1 second. Okay. So, kung hindi mo pa nabubuksan yung ano mo, Miss Jean, yung pangalan nito, yung iyong dashboard, this is how you do it. Just head over to my website. No, I'm gonna share my screen. Okay, and let me know if you can see my screen. No, so all you need to do is just type digitalhomey.net. No, and just mapupunta ka sa website ko and then look for online courses. I believe nag-send na kami ng email, no? You should be able to have that instructions sa email mo. So once you're here, you need to be able to click the 5-day Facebook Ads Challenge, no? Click mo lang yung view details. And then, pag kinlik mo tong drop down, yan, makikita mo dito yung day 1, which is, ayan, September 8, September 9 kahagabi. So that's, this is the lesson. So this one, day 3, which is today, dito mo makikita mamaya yung replay, no? So for those, for some of you, napanood na yung replay, so maybe they opt out of joining the third day. But yeah, Sel is here, Danielle is here, Yap is here. And yeah, 7:31 na. So I believe it was Miss Riza yung ating ginawa ng business portfolio nung day 1. If hindi siya darating ngayon, so I think let's move kay Miss Jean. Good evening, Daniel. Good evening, everyone here. So I think dahil nauna si Miss Jean sa um sa Zoom, let me know lang, anong line of business mo, Miss Jean? Pwede kitang magsalita. Hello, sir. Good evening po. Good evening, everyone. Yes, ano pong line of business mo? Actually, ano po ako social media handler. So, nag-handle po ng mga clients. I see. Opo. So, more on media buying ba or social media management lang? Well, social media lang po, but I'd like to learn more yung media buying po. Media buying, I see. Opo. However, do you have a parang sort of, let's say, parang gusto mong simulan na negosyo for some reason? Meron ka na bang ginawang page lately or wala pa? Paano ba? Meron kasi kaming, hindi mo siya family business, pero yung family namin parang iba-iba yung mga products na hinahandle, na inaahente namin. So kami yung nag-ahente, at the same time, kami na rin nag-run ng social media and of course, Nagrara ng ads. Do you have the access to the page? yes, I have the access to the pages. Okay. Got it. So, since ikaw yung nauna sa Zoom, let me know. Ano bang gamit mong device ngayon? Laptop, PC? Laptop po. Good, good. So, sige, you can share your screen and yung sa'yo na lang gamitin natin. Sige, sir. Okay. So, since wala yata si Miss Riza dito, supposedly si Miss Riza yung gagawa natin. But, yeah. So, good for you kasi early bird catches the worm. Ayan. So, you can share your screen and let me navigate your device. Sige, wait lang po. Aayusin ko lang screen ko. Sige lang. Wala si Miss Riza eh. But anyhow, kung sino nandito, di siya yung gagawin natin ng siya yung gagawa natin ng campaigns, no? So, anong mga businesses pala ito para at least magkaroon ako ng idea, Miss Jean? Sir, ano po ulit? Sorry. Anong type of business nito? Yung hinahandle mo na page? Retail. Apo. Meaning anong nagbebenta ng damit, sapatos? Mga ano po, sir, mga digital signage, tapos mga safes and vaults. Safe. Doon tayo sa safes and vaults. Sige. Okay. Si Sir Mark, software and consultancy daw.
Yeah, kung naagal ka ng konti, Sir Mark, baka ikaw yung ano namin yan. Yung demo account namin ngayon. Pero naunahan ka ni Miss Jean. Sige, Miss Jean, you can share your screen. Baka naman maraming tab dyan na naka-open kaya hindi mo mapakita. Hindi naman sir, magulo lang kanina. May ini-edit lang akong mga Sige link. lang, minimize mo muna yan para ano. Po. Tapos itira mo muna yung Facebook lang, Facebook page, Facebook profile mo lang muna. Then let me navigate your screen. Sige po. Okay. May share screen. Yeah. You can share your Desktop ba or Google lang? Google Chrome. entire desktop, yes, yung buong device mo. Sige. Alright. And then let me gain control of your device. Approve mo lang siya. Alright. Okay. So ano mo nga ito? Yan, okay. So I'm gonna head over here. Alin dito? Itong Honeywell po. Okay. And then pupunta muna ako sa Meta Business Suite and then maghingi ako ng access, no? So nasa na yung ano? Business settings. Hanapin natin yung business settings. Where's the business settings? Ads manager. Ayan, we'll go to business settings. Okay, wala ka pa balang ad account? Patay tayo dyan. Actually, sir, medyo magulo. Yun nga yung gusto kong aralin eh. Ang gulo Ah, na ang ano ko ngayon, sir. Kasi hindi siya, yung mga nararan ko pala na ads, nasa hindi, personal. oo, nasa pinakababa, yung personal. Tapos Ito, talaga ng dalawa. yung Yeah, Kishori Rada. yes po. Okay, so mali yan. Um, tingnan natin. Nandito na ba si Miss Risa para mas mabilis tayo? Kung wala talaga, then let's proceed sa'yo. Do you have the GCash with you para mabilisan natin lagyan ng ano, ng fund lang ito? Gawa natin ng ad account. Okay lang, sir, BDO. Hindi kasi ako gumagamit GCash. Pwede naman, sige. Credit card, no? So, Ano po, debit. debit, pero Visa naman or Mastercard. Mastercard. Mastercard ba yun? Mastercard. Sige. Opo, pwede naman kasi yun din ginagamit ko pang run ng ads namin. Sige. Gawa natin ng ano. Tingnan natin kung magagawa. Tingin ko naman kasi ano naman yun eh. Visa or Mastercard. Pasok yan. Basta Visa, Mastercard. Mhm. Gawa natin ng ad account. So, alam mo na ngayon na mali yung ginagawa mo. So, Kaya, I'm gonna create an ad account inside your business portfolio. May business portfolio ka nga, pero wala ka namang ad account. So, di ba? may currently running ads nga ako eh. So, tapos ginagamit mo yung personal mo. So, right now, I'm gonna stop sharing your screen and then you can add your debit card info. Sige, sir. Naka-stop sharing ka na, so don't worry. Mm. Let us know kapag okay na. Sige po. Okay. So, yan. Kasi the reason yan kapag na-disabled yung personal account mo, wala na. Hirapan ka dyan.
Nung nag-umpisa ako, di ko rin alam yan. Yung ad account. So it has to be separate. Kasi hindi ko alam yung structure nung una eh. So ngayon yung at least alam niyo na. Daniel, ano po ba, baka makalimutan, ano po mali pag low CPM pero hindi quality nakukuha message? Mali yung ad creatives mo. Mali yung ads mo. Walang nakaka-attract ka ng mga low quality leads because yung ads mo is low quality. I'm sorry to say. Parang your vibe attracts your tribe. Ganun lang yun eh. Diba? Garbage in, garbage out. Ganun lang yun eh. Kung basura yung pinasok mo, basura din yung papasok sa'yo. Diba? Pareho sa AI, pagka gumamit ka ng ChatGPT, pag basura yung nilagay mong prompt or command, basura din yung makukuha mong um, response. Same thing with your ad. Pag pangit din yung creatives mo, hindi compelling, hindi engaging, hindi converting, you'll get the low quality leads. Especially pag nakita mo puro below average yung yung grade mo kay Meta, magtaka ka na. Or wag ka nang magtaka pala kung bakit basura yung pumapasok sa'yo. Ganun po siya. Di ba naman na-explain ko kahapon? So, kapag yung ads mo ay hindi compelling, hindi engaging, hindi converting, your competitors' ads will be pushed more than your ads, than your creative. 'Di ba? So, and ako hindi na ako na masyadong nagme-messaging campaign. Sa campaigns ko. Pero doon sa mga clients ko, yung mga gusto nilang may kausap talaga. So, especially kung high ticket yung product, mga 100,000 pesos for malalaking amount. So, kailangan talaga nilang kausap. Pero pag yung mga 499 lang naman, mga 2,000, okay lang yun. Kahit na sir, ano po yung size dapat ng photo ads in pixel lalo na sa Canva? 1080 by 1080? 1200 by 628? Type ko dito. 1200 by 628 or 1080 by 1080 by ano nga ba yung isa? Teka lang. Reels dimension. Okay ka na ba 19. Sir, medyo nalilito lang ako sa pag-connect ko sa video. Share ko lang yung screen ko, sir. Huwag mo ipapakita yung yung Yeah. debit card info. Eto, sir, sabi dito sa Meta, hanapin ko daw yung code. Before characters meta and yung code is sa level meta pay. Oo. Dito naman saan na to? BDO. Ito lang, MetaPay. 3 characters lang. So, I don't know alin dito. Ito Bago to sa ba? akin. Hindi ba yung reference number? Parang balik nga doon. Enter for character code. Balik ka doon. Balik ka doon. Yan. Ito. Yan. Tapos, Alin dito? Kasi sabi, fb.me ccmc. Kunin mo nga yan. ito. Yun yung buo. fb.me. Ngayon ko lang nakita yan eh. Hanggang doon sa MC. 4 core character lang ba? Oo, 4 lang eh. Balik ka doon. Sige. Enter 4 character code. Asterisk EE. Ito lang yung nakalagay kasi after MetaPay. So, Hindi ko kabisado to. Wala ka bang dyan, Paymaya or wala eh. BDO lang gamit ko eh. Pero, let's just try EECC. sige nga. CC. Wala. Yung 2 more items remaining. So, hindi siya. First Anyhow, sa akin to eh. ngayon ko lang to nakita.
Normally kasi credit card yung ginagamit namin or natin. Pero pag debit card, this is something na ngayon ko lang nakita. Any one of you here na na naka-laptop? Si parang nag-ano kanina, si Mark, si Sir Mark. Go ahead, Sir Mark. Naka-ano ka ba ngayon? Naka-laptop or PC? Coach, yes, pero nagwo-work din ako at the same time, Coach. Ganun ba? Yun lang. Oo, may mga Ah, infos na hindi pwede ma-share. Sorry. Good, no problem, no problem. Thank How you, among you Coach. here? How among you here ang ang willing? Len, naka-unmute ka yata. Sige, go ahead. Sino ang gusto? Wala. Si Yap. Sige, go ahead, Yap. Nasaan na ba siya? Yap. Sige, pwede ka magsalita. Hello, Coach. Yes, go ahead. Actually, can- Coach, teka. Naka-laptop ka ba ngayon, PC? No po, nasa iPad po. Ay, mahirapan po kaya? tayo dyan. Hindi po kaya yan. Mahirapan tayo dyan. Pero, ilalagin ko na lang sa Zoom muna. Teka ha. Apo, pero dapat laptop or PC po tayo. Hindi po tayo pwede sa iPad. Okay po. Meron ka ba laptop or PC dyan? Yes po, meron po. Sige, login ka sa login ka via PC or laptop. Kasi pagka iPad, parang cellphone lang din yan Nahirapan ka dyan. Coach, matatagalan pa po. Ganun ba? Wait lang po. Ganito na lang. So, para mabilis tayo, yung sarili ko na lang account. So, punta na lang ako dun sa Minigma. Kasi right now, wala pa akong dito Wala pa akong messaging campaign dito. And more or less, kayo karamihan dito, messaging campaign. No, para mabilis tayo. So, let me just quickly share my screen. Okay. And right now, let me know if you can see it. Type yes in the chat. Okay. So, ganito guys, no? May apologies dun sa mga nag-raise ng hand, pero para hindi tayo ma-delay. I'm just gonna use my own account. And basically, this campaign is optimizing for website purchase. Ibig sabihin, I'm sending traffic to a landing page. Okay, or a website. If you head over here, kapag makikita mo dito, ganito ko siya set up. So, ito yung ad set level. And then, if you head over dun sa dulo, then these are the ads na running. So, I was able to get a couple of purchases here. And right now, what I'm gonna do is I'm gonna set up a campaign for this brand. No, sinisimulan ko tong brand na to. This is an experiment brand. So by the way, if you can follow me sa page, no, yung Digital Homie page, or you can follow me mismo sa personal profile ko if I'm gonna share my screen. So, this is my personal profile. Halos pareho lang na itsura ng page ko. Hill Clarence yung pangalan ko. I'm gonna send it over here. You can follow me. And I'm posting step-by-step guide on how to launch your digital product or e-commerce product. Or you can just anong tawag dito? Follow Digital Homie na page, no? So, kamukha nito, part 12, no? Nag-start yan, syempre, part 1. Tapos, step by step ko dito yung ginagawa ko na campaign. So, ito yung Minigma na yan, yung nilalaunch ko na ad, no? Very brand new to. Itong brand na to. Bagong campaign, bagong brand. So, I'm just testing it out. And you can see talaga actual kung paano ko siya i-test.
with a minimal budget, no, which is 15,000 pesos. Ang ginawa ko dito, pagkakasyahin ko yung 15,000 pesos na budget sa isang buwan. So divide it by 30 days, that's about 500 pesos per day. Now, nag-start ako nung September 1. So, literally pang 10 days na ngayon. Kasi September 1 ko siya nasimulan. September 10 na ngayon. So, pang 10 days na ngayon. So, as far as you can see it, when I head over here, makikita mo dito, may mga couple of purchases na. And then, meron ako mga pinatayad na dito na ad sets, no? So, without further ado, I'm gonna create a new campaign optimizing for messages, no? Just head over here sa create, and then what I'm gonna do is I'm gonna select sales. Okay, kahit na messenger campaign lang yung gagamitin ko, I'm just gonna use sales, no? Kahit although may website ako, pero ang gagamitin ko messenger campaign. So I'm gonna hit sales, continue. Then I'm gonna type here TOF conversion, Minigma, pangalan ng ano ko, ng brand, conversions, CTM, testing. So ano ibig sabihin ng TOF? TOF stands for top of the funnel campaign, or sometimes I call it cold. Ibig sabihin, that's the audiences, the first time kanilang makikita sa newsfeed. No? So balik natin dito TOF. Then, I always select ad set budget whenever I test my campaign. Hindi mo na ako nagka-campaign budget. Tapos, pupunta ako dito sa ad set level. And then, I'm just gonna put here PH, broad, open, audience, -1. Okay? So, meaning, wala akong nilagay na interest. Basta broad open audience lang siya. Okay? Wala namang Instagram yan, Facebook page lang, and then I'm gonna put 100 peso budget. I'm gonna select September 11 para mamayang madaling araw siya mag-launch. Tapos 12 AM. Mamayang madaling araw siya mag-launch. Okay? Now, dito, supposedly I'm gonna put a interest or demographics targeting, but for this ad set, wala akong ibang gagawin kundi open targeting lang siya. So pupunta ako dito sa sa ad level, and then I'm gonna select manual upload, single image or video lang, tapos setup creative. I'm gonna choose image ad. Okay? Then, say for example, ito muna. Ito. So, click next. Kung wala ka pang image yan, you can upload your image, no? So, ina-uncheck ko muna yung turn on flexible media. So, ina-uncheck ko yan. Tapos, kiniklik ko yung next. And then, meron na akong copy. So, I'm just gonna open yung ano ko para copy-paste na lang ako. Diba? So, itong primary text, dito mo ilalagay yung copy mo. Ang tawag doon, sales copy or ad copy. Tapos, you're gonna put a compelling headline. So, dito, babalik ako dito. And then, yung copy ko dito is isa lang naman eh. No, pare-pareho lang yung ad copy ko. Tapos, magkakaiba yung image. Papakita ko din sa inyo later. No? So, ayan siya. So, copy ko lang to. Tapos, balik ako dito. I-paste ko dito sa primary text. And then, kukunin ko yung compelling headline. Setup ko muna, no? Tapos bago tayo, dapat mag-market research tayo, pero nakapag-market research na kasi ako dito eh. So, para makita nyo lang kung paano i-set up. Tapos, call to action button, send message. And then next. Skip and continue lang siya. Tapos, normally, tina-turn off ko itong mga to. Okay, kasi minsan, minsan na biktima ako nun eh. Yung, itong text improvements, biglang naging Spanish yung yung nilagay kong text. 'Di ba yung kamukha nito na nilagay kong text, naging Spanish. Tawa ko ng tawa kinabukasan eh.
Kasi itong pagod ka na ba sa endless blah blah blah. So kinabukasan nung tiningnan ko, nung dumaan sa akin yung ad, biglang naging Spanish. So kaya tino-turn off ko yon, yung AI enhancement. Tapos so meron ka na diyang copy, ito which is ito, yung ad copy and then yung compelling headline. And then normally kung meron ka, kung gusto mong baguhin yung template, so you can just click edit, no? And then very straightforward naman siya. Kung physical store siya, then of course you can let them ask questions, where are you located. Pero kung ano naman, kung product naman yan, so normally ang mga tanong dyan, can I make a purchase? Diba? And then automated response, lalagay mo dito. Tapos can I check the price of the product? So depende sa iyo kung anong line of business mo. So yung mga tinatawag na FAQ or yung frequently asked questions. And then follow-up message after 1 day. And then depende sa iyo kung ano yung nalagay mo dito. Hindi ako masyadong particular pagdating dito kasi hindi ako chat automation expert. No, meron talaga dito expert pagdating sa chat flow. More on landing page and website yung forte ko. So, depende sa inyo kung gagamitin ninyo yung landing page or website or magma-messaging campaign ko. Pinapakita ko lang sa inyo yung messaging na part. So, it's up to you, depende dun sa line of business ninyo. Tapos itong template na to, pinapangalanan ko to ng Broad Chat Flow 1.0. Okay, and then I'm gonna hit save. Tapos papangalanan ko to ng, let's say, image 1. Image 1 C1H1. Ano ba yung image 1 C1H1? Obviously, image number 1. C1, ibig sabihin copy 1, headline 1. Okay? Yun po yung ibig sabihin ng nilalagay ko na yung C1H1. O kung minsan C1, image 1 lang. No, kasi pare-pareho lang naman yung ad copy. So depende sa iyo, yung itong naming convention na to is for you to organize things inside the ads manager. So hindi naman ako particular masyado dito. Pero para sa ikagaganda ng buhay mo, kapag ka naghahanap ka ng ads, so kung nagsisearch ka, madali mo kasing ma-search kapag ka properly naming convention ang nilagay mo. Okay? So that's it. And publish. Diba? That's ad set number 1. Wala akong masyadong nilagay doon na kung ano-ano pa na interest targeting. So, ito, click to message testing campaign. However, di ba, meron na tayong nagawang bagong ad set, which is ito. So, ang gagawin ko lang dito, dinoduplicate ko lang ito, yung ad set na yan. Then, pinapangalanan ko ng ad set number 2. Tapos, didiretso na ako doon sa ad level. So, ang gagawin ko ngayon dito is yung Broad Chat Flow 1.0, dinoduplicate ko lang siya. Okay, duplicate. And then, gagawin ko siyang 2.0. Okay? Tapos, ang papalitan ko lang dito sa yung welcome message is itong, maglalagay lang ako ng emoji. Okay. So, halimbawa, itong emoji na to. Yan. Para saan ba yung emoji? Ituturo ko sa inyo. So, save ko muna. And then, ang gagawin ko, publish. Ay, sorry. May nakalimutan ako. So, naglagay ako ng emoji dun sa chat flow. Pero itong itong ad set number 2, maglalagay na ako ng interest pala. Nakalimutan ko. Sorry. So, pupunta ako dito sa baba. And then, kiklik ko tong suggest an audience and click add suggestions optional. Tapos, pupunta ako ng detailed targeting. Ilalagay ko dito, let's say, MMA enthusiast or lightweight MMA. So kasi itong to is more on, ang target ko dito mga nasa MMA or nagbo-bodybuilding. So let's say bodybuilding. Yung mga nasa fitness, no? Yan. Ay, sorry. Sports pala. So, yan. Powerlifting, kanyari. So, tanggalin ko yung yan. Powerlifting, kung titingnan mo dito,
yung estimated audience size, it's about 53 million to 62,300,000. Ibig sabihin, kahit nag-iisang interest lang ito, okay lang yon. Yung iba kasi, kinakargahan nila ng napakaraming interest dito. Okay? Isang interest lang, all good na yan. Okay? So, yung normally, ang nilalagay ko dyan, itong interest na to, basta sumobra ng 2 million yung audience size, kahit isang interest lang yan, wala akong problema dyan. Kinukuha ko lang to, and then ilalagay ko dito. Yan, powerlifting. So, ibig sabihin, itong ad set na to is with interest targeting. So, kung titingnan nyo, isang broad, tsaka isang with interest. Ibig sabihin nun, the reason why yung isang ad set nilagyan ko ng emoji para malaman mo kung saan nanggagaling yung messages. Ibig sabihin lang nun, kapag walang emoji, galing yun dito sa broad open audience targeting. Ngayon, kapag may emoji, yung messenger, yung messages na pumapasok sa'yo, ibig sabihin nun, galing yun sa interest targeting. Okay, ngayon, pagka makikita mo na doon, saan nanggagaling yung mga basurang, may question kanina si pangalan nito, si Daniel, paano daw, may mali daw ba sa ads niya, may mga low quality na nakukuha. Ngayon mo na malalaman, Daniel, kung saan nanggagaling yung low quality leads na pumapasok. Sa powerlifting ba or yung sa interest targeting ba o doon sa broad open audience. So at least may identity, may tracking ka na kung alin sa mga campaigns mo or sa mga ads mo nakakakuha ng basurang leads. Ganun lang siya i-set up. And that's it. Walang komplikadong steps, walang kung ano-anong settings na pinindot ko, just simple, broad open audience, walang interest targeting. Tapos yung isa may interest targeting. That's it. Now, coach, tuturuan mo ba kami ng tamang targeting? Wala. Walang tamang targeting. All you need is itama ninyo yung creatives ninyo and the tamang targeting will follow. Okay, focus 90% of your time sa creatives mo, pag-improve ng creatives mo, and the rest will follow. Coach, tuturuan mo ba kami ng mga settings na yon? Wala. Wala kong ituturo sa inyong secret settings na magpapa-improve ng campaigns po ninyo, ng ads ninyo. Yun na yun. But ituturuan ko kayo kung paano ninyo, ilan po ba dapat ang audience size? At least 2 million. Yep. Coach, ano suggestion mo sa nag-set ng budget for a campaign? Yun, tinuro ko na sa iyo, Sir Mark, 100 pesos. Diba? Well, ganito kasi yan, Sir Mark, no? May iba-ibang coaches, may iba-iba din silang strategy. Iba din yung strategy ko. It's up to you kung susundin mo yung sa akin or susundin mo yung ibang strategy ng ibang coaches. It's up to you. Okay? May kanya-kanya kaming framework na sinusunod, and kung ano yung bagay sa framework na gusto mo na tipong, okay, pasok sa akin tong framework na to, so ito yung sundin mo. So may ginawa akong step-by-step na framework. If you head over dito sa digitalhomie.net, sa website ko, okay, and then you click forum. Okay, and then hanapin nyo dito sa search bar yung tinatawag na 100, type mo lang 100 pesos. So ito siya, 100 pesos Facebook Ad Strategy Framework. Pag kinilik mo tong download button, mapupunta ka dito sa PDF file. Okay, you can download it for free. No? Send ko na rin dito para ma-download ninyo. Nandito nilagay ko yung step-by-step na framework ko. If you want to learn this, yung replay nito, yung recording nito, you can enroll sa 100 pesos Facebook Ad Strategy dito sa online courses. So you can see here. So ito siya, 100 pesos Facebook Ad Strategy na course. So but I can give you the PDF kung paano ko siya ginagawa. Ito siya. Okay, so step by step, paano ko siya binabudgetan. Then yung structure, 100 pesos. Ito na yon, di ba kanina? Ito yung campaign level, 100 pesos broad open audience. Interest targeting, 100 pesos din. So same ad, parehong ad yun, wala akong ginalaw. Pero meron yung isa, may interest, yung isa wala. And then you compare both of them kung ano yung mas nag-work. Okay? So nandiyan po yung framework na yan. So it's all yours, and then it's up to you if you want to
learn the framework na ginagamit ko. Now, let's proceed with the anong tawag dito? Yung tinatawag na Facebook Ads Copy Genius Blueprint. Now, pagpunta mo dito, hanapin nyo to guys, yung Facebook Ads Copy Genius Blueprint. So, pag kinilik nyo to, I'll be sending it over sa chat din. Yan. Pag binuksan nyo po yan, no? Pag binuksan nyo yan, mapupunta kayo dito sa loob ng yan. So pag kinilik nyo to, mapupunta kayo dito, meron ditong welcome video and then makikita nyo din kung yung previous trainings, yung batches, kung paano siya gamitin. So para mabuksan ninyo yung document, so nakalagay dito, how to use the Facebook Ads Copy Genius Blueprint, download the Facebook Ads Copy Genius Blueprint here. So pag kinilik nyo to, mapupunta kayo dito sa document na to. Okay? Hindi nyo po siya pwedeng i-edit. No? Ako lang po ang makakapag-edit nito kasi naka-share po ito public. Naka-public, ano po ito? Naka-share po siya publicly. Diba? So, ako lang po makakapag-edit nito. Then, all you can do is, pwede mong gawin dito is, click mo yung file, and then make a copy. Diba? Make a copy, and then mapupunta na yung file na yon sa Google Drive mo. Okay? So, kapag nabuksan mo na to, pwede mo nang i-edit yon, and then, ang gagawin nyo po dyan is, kukuha din kayo ng isa pang document, o kaya notepad. No? Para doon yung ilalagay yung prompt or yung results. Pero this time, pwede nyo nang ilagay dito. Kapag na-share nyo na doon sa sarili nyong Google Drive, pwede nyo na ilagay yung results dito. So, hindi ko lang nilalagay dito yung results para pagka binuksan ng ibang students ko, kumbaga, blanco lang to para at least magagamit nila. So, paano ba siya gamitin? Pupunta lang tayo ng ChatGPT. Okay? I'm sure may mga na-attend na kayo ng trainings, but always empty your cup, no? And then let's try to create a market research for my product. So normally ang ginagawa ko dito, I'm a business owner, ayan. So kinakopya ko lang itong prompt, no? Hindi na kayo mag-iisip. Kokopyahin niyo na lang ito. Ilalagay niyo dito, ipaste niyo yan dito. And papalitan nyo lang to yung insert industry. I'm a business owner selling food supplement here in the Philippines, targeting men. Yan, nalagyan ko na lang, targeting men. I want you to help me conduct market research for my magnesium kasi yun magnesium product. Magnesium bisglycinate product by providing the 10 most search keywords in the Philippines as well as the most watched videos platforms like YouTube, Facebook, Instagram, and TikTok. Sana naman ko na lang din pati LinkedIn. Specifically those that my target audience is already searching for, where my products or services could solve their problems. Also make sure to list down the top 10 pain points of my target consumers based on these top searches in the Philippines. So, targeting men, especially into fitness. Yan. So, dadagdagan mo siya ng bibigyan mo siya ng malinaw na instructions kung ano yung, kaya importante yung guys, yung buyer persona. Okay? Importante yung buyer persona bago ka mag-launch ng campaigns mo. Okay? Ang ginawa natin kanina kasi ni-launch ko na para makita ninyo kung paano siya i-launch. Pero this time, market research yan. So, anahin natin. Tingnan natin yung ibibigay although nakapag-market research na ako dito, I'm just showing you guys how it's being done. No, from scratch. Kasi may mahabang market research na ako dito
No, it may take some time bago siya mag-generate ng results kasi marami pinupull out niya yung data all over the internet eh. So, ano po siya? Pantayin natin. Ayun, exploring Google Trends for Philippines specific data. Compiling data with limitations. Yan. So, nagre-read po siya. So, kinocrawl niya po yung buong web. Ayan. So, ayan. So, ibig sabihin, top 10 high intent searches. Yan. So, ibig sabihin ito mga keywords na to, hinahanap po talaga. Kumbaga, ito yung mga keywords na tinatype sa Google search. Diba? So, ayan siya. So, and then, kapag ano na siya, top 10 pain points, diba? Men in fitness based on searches and content above, blah, blah, blah. So, marami siyang malalabas dyan. Now, kapag nag-generate na si ChatGPT, babalik tayo dito. Here's what my product services can do for my target audience. So, copyahin mo lang to and then paste mo dito. Okay? So, product siya, di ba? So, hindi naman siya service. Here's what my product can do for my target audience. So, makikita mo dito, actually, nagbigay na si ChatGPT ng solution actually. Ayan, top 10 pain points men in fitness based on the searches and content above. Poor sleep, insomnia, high stress, anxiety. By the way kasi guys, I was diagnosed with ADHD and I have anxiety. That's the reason why I'm keen on selling magnesium bisglycinate or glycinate because it gives me anong tawag dito, a good sleep, no? Nakakatulong siya sa pagtulog ko kasi may problema ako sa pagtulog eh. That's the reason why I'm selling this one. Ngayon, makikita mo dito, poor sleep, insomnia. So, nagbigay na si ChatGPT ng solution talaga. So, here's what my product can do for my target audience. It can help with poor sleep, insomnia, tapos ano pa ba? High stress, anxiety. Yan. So, kopyahin mo na lang dyan and then, ano pa nakalagay? Muscle cramps. Yan. So, lalagay mo dyan. Low energy fatigue yan. So, madalas low energy ako. May fatigue ako. So, kailangan ko itong supplement talaga na to. Kaya, yan. So, and then, marami na nakalagay doon pero I just chose a couple of them. Yan. So, nag-market research na siya. Here's what my product can do for my target audience and then ayan na siya. So, magbibigyan na siya ng results. And then, balik ka dito. These are some of the hooks na pwede mo nang gamitin. No, nilagay ko na dito. Value-driven hooks, pain point hook starters, transformation hooks, urgency FOMO, authority proof hooks, and dami yan. So, it's up to you. But for here, gagamitin mo tong final prompt. No, kukopyahin mo to, copy mo lang yan, and then head over ka dito. Paste mo dito kay ChatGPT, and then palitan mo lang ulit yung dito. I'm a business owner selling food supplement for men, especially those who are into fitness. Here in the Philippines, I want to create a compelling hook, etc. Then mamimili ka na sa hook kung anong gusto mong hook na gagamitin. So for example, let's say transformation hook. Paborito ko din tong transformation hook kasi. So kukopihin ko tong imagine if you could. Kukopihin ko lang yan and then I'll paste it here sa hook. Tapos sa problem, no? Ano ba yung mga problem? So nagbigay na si ng problem, di ba? So balik ka doon sa ChatGPT at yung mga top 10 pain points, ayan oh. So ito yung mga problem, kopihin ko na to. Di ba?
And then, balik ka dito sa ayan pala, sorry. So, problem. Yan. Tapos, solution. Ano yung solution? Ay, sorry. Ano ba yun? So, solution, it can help you with better sleep, reduce anxiety, ano pa, improve your testosterone level, yan. Tapos, call to action, lagay ko doon, buy now. Diba? Buy now. Diba? Yun. Tuk. Imagine if you could wake up every morning feeling rested, stress-free, and ready to crush your workouts. Pero the reality, ang hirap natulog dahil sa insomnia, stress sa work, at sobrang pagod sa gym. Lagi kang may muscle cramps, DOMs, blah, blah, blah. So good news, bro. Our magnesium-based glycinate is formulated especially for men into fitness, helps you to sleep deeper and wake up energized, etc. So, ibig sabihin, meron ka ng Facebook prompt na pwedeng gamitin, no? Using this final prompt. Ngayon, meron namang ditong different copywriting frameworks, which is AIDA, PAS, 4Ps, FAB, 10 yan. Madaming frameworks yan, pero naglagay lang ako 10 na lang na pwede niyong gamitin. So, paborito kong gamitin dito is itong PAS, no? Yung Problem Agitate Solution. So, balik lang tayo dito. Tapos, type ko lang dito, okay, can you rewrite the above using the PAS copywriting framework? Copywriting framework. Yan. So, i-rewrite niya yun using the PAS. Yan. Laging hirap makatulog, lagi kang stress sa work at gym, lagi kang tinatamaan ng cramps at DOMs, pagkatapos magbuhat at kahit ilang cups ng kape, etc. So, problem, agitate, solution. Ready ka na ba sa tulog o recovery at gains sa deserve mo? Buy now and feel a difference starting tonight. So, ibig sabihin, may problema yung tao, ina-agitate mo yung problema, ibig sabihin, parang ganito yan. May problema ka, yung problema may sugat. Di ba? Imaginein mo yung problema ng isang tao, may sugat siya. Di ba? Yan yung problem. Mahapdi yung sugat, di ba? Tapos, itong ibig sabihin ng agitate, yung sugat niya, dinidiinan mo pa. Na, halimbawa, nakita mo yung sugat, may sugat siya sa paa. Stop ko muna yung sharing ko. Kaya siya tinawag na problem agitate solution. May sugat siya sa paa, kunyari, yung sugat niya na yon, diniinan mo pa, yun yung agitate, inagitate mo pa. Di ba? Para sa isang tao, di ba? Parang inagitate mo yung emotions niya. Di ba? Paano ko ba siya explain pa? Kunyari, meron ka isang tao na gustong inisin. Di ba? Lalo mo pa siyang iniinis. Ganun yung ina-agitate mo siya. Ibig sabihin, ina-up mo pa yung kanyang problema. Na may problema talaga siya. And then, papasok yung solution doon. Ano yung solution doon? Yung product mo, yung services mo, yung kung ano mang solution ang kayang ibigay doon sa anong tawag dito doon sa customer mo. And the reason why lagi tayo nakakakuha, hindi lang kayo, pati ako. Lagi tayo nakakakuha ng basurang leads or basurang customer because hindi nila naiintindihan yung ina-ads mo. Okay, o hindi nila nag-gets yung ads mo and kung sino-sino na lang nag-click doon sa ads natin. That's the reason why basura yung nakukuha nating results. Again, garbage in, garbage out. Kung ano yung pinasok mo sa ChatGPT, kung ano yung ginilagay mong prompt, yun din yung makukuha mong result. So kapag nag-ads ka, huwag ka magtataka kung puro basurang leads yung pumapasok. Malamang sa malamang, basura din yung ads mo. Does that make sense? So,
Yung ginagawa ko po is 3 ads sa ad sets, tama po ba or pwede damihan? Ganito kasi yan, Yap, no? I'll give you an example. Dito na mismo sa campaign ko para makita mo. Okay. So, tingnan mo tong campaign ko is itong nasa taas. So, ang ginagawa ko kasi, ang willing lang akong i-spend every day is about 500 pesos. 'Di ba? Ilan yung ad sets ko na naka-live? 1, 2, 3, 4, 5. Tigi ilan yan? Tigo 100 pesos. 1, 2, 3, 4, 5. So that's 500 pesos. Yung ibang nasa baba, naka-turn off na yan. Kasi na-test ko na sila eh. Kamukha nito, naka-reach na ng 2,818 na reach. Walang benta. Itong nasa taas may benta. And bakit ko nakapatay itong weightlifting number 2 na to? Panoorin mo yung video ko. Sabi ko, i-follow mo yung page ko o kaya follow mo ako sa FB. Nandun yung explanation ko bakit ko pinatay yung dalawa na yan. However, makikita mo dito, hindi ko naman sinasabi sa'yo, team, si pangalan na to? Si Yap, team Yap tuloy. Si Yap. Hindi ko sinasabi na mali yung setup mo. Okay, sabi mo dito, ginagawa ko 3 ads sa isang ad set. Tama naman yun. Walang problema doon. However, you have to have a good budget per ad set. So, kung 3 ads yon sa isang ad set, tapos meron kang 500 peso budget per ad set. So, imaginein mo, itong ad set number 10, meron kang 500 pesos dito. Tapos, imaginein mo, pagdating mo dito sa ad level, may 3 ads ka dito, okay lang yon. Walang problema doon. Walang kaso doon. Okay, kasi meron kang enough budget. However, kung pa 100-100 lang yung budget mo, katulad ng ginagawa ko, pag nilagay mo ng 3 ads dito, manipis na. Nagagets mo? So, ibig sabihin, kung i-divide mo yung 100 peso budget mo sa 3 ad creatives, 100 divided by 3, tigti 33 pesos na lang sila. Masyado nang manipis. So, the reason why ang ginagawa ko, per ad set, 1 ad creatives, para solo niya yung budget. Wala siyang kaagaw. Diba? Kung 100 pesos yan, solo niya yung 100 pesos, wala siyang kaagaw na sa budget, siya lang yun nandun. Okay? So, ang ginawa ko, pinaghiwa-hiwalay ko siya into 5 different ad sets. Diba? So, ngayon, tingnan mo to. Tingnan mo yung ibig ko sabihin. 500 pesos, sa 500 pesos, ang kaya kong i-test is 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 creatives. Ayan o. 5 creatives yan. Sa 500 pesos. However, kung may 3 ad creatives ka sa isang ad set, tapos mag-spend ka ng 500 pesos dito, ang kaya mo lang i-spend doon is nasa 500 pesos. Okay, pabubuuin mo yung 500 pesos dito, tapos 3 ad creatives na dito, mag-aagawan yun. Mag-aagawan yun sa budget yung 3 creatives mo. Although, Meta will give you which creatives which creative is likely to work. However, yung dalawang creatives doon, hindi mo alam kung meron ba siyang potential talaga. Baka mamaya kasi pinili lang talaga ni Meta yung isang creative na yun na mag-work. 'Di ba? Pero in reality, hindi natin nabigyan ng chance na baka may potential naman tong dalawang to. Kaya lang pinagsama natin sila sa isang ad set. Although sabi ni Meta, mag-CBO na lang kayo or parang ang tawag dito, ilagay niyo lang yung mga creatives diyan tapos ako na bahala mag-divide. No? Pero hindi lahat ng sinasabi ni Meta sinusunod ko. 'Di ba? Hindi lahat ng sinasabi ni Meta, kamukha nito, merong mga recommendations sa Meta, 4 recommendations. Sabi ni Meta, 6 opportunity score, you could get more conversions per dollar by including both videos, images in your campaign. Diba? Recommendation ni Meta yan. Pero hindi lahat ng recommendation ni Meta sinusunod ko. Okay? And
Bakit? Bakit ko hindi sinusunod? Sobrang galing ko na ba? Sobrang ako ba yung the best na media buyer dito sa Pilipinas? Sa buong mundo? Hindi. Ba't ko hindi sinusunod? Kasi even if yung mga magagaling na media buyer sa US, sa UK, sa Canada, sa Australia, hindi rin nila sinusunod. Bakit? Na-find out nila na yung advantage plus targeting o yung automatic bidding, pag pinabayaan mo na si Meta ang mag-optimize ng ads mo, it gives you shit results. 'Di ba? Sila na mismo nagsabi, ang dami nagsabi, hindi lang ako. Kaya laging pag tinatanong, susundin ko ba to coach yung mga recommendation ni Meta? Ang lagi kong sagot diyan, apply it at your own risk. 'Di ba? Kasi dalawa lang 'yun eh. Mag-work or hindi, maggaganda or hindi. What if hindi gumanda? Eh in-apply mo na, maibabalik mo ba sa dati? Hindi na. Kasi ginalaw mo na eh. 'Di ba? Kaya ang tawag ko doon, apply at your own risk. 'Di ba? Image versus video, what are the pros and cons po of each po? Walang pros and cons. I-test mo pareho, Sir Martin, and see which one of them works best. Ang cons kapag hindi ka gumamit ng video at hindi ka gumamit ng image, you are testing you are behind. Kasi hindi mo ginagamit both image and videos. Wala pong maganda sa dalawa, parehas maganda. Kaya nga lang ite-test mo. Alin yung mas maganda sa dalawa? 'Di ba? Kasi pwede kong sabihin na more video kayo. Pero minsan may mga images ako na nagwo-work. O paano 'yun? Baka ibalik niyo sa akin. Coach, sabi mo video eh, pero nag-work yung image. 'Di ba? Gamitin niyo pareho. Kung pwede kayong gumawa mag-create ng image, gumawa kayo ng image, gumawa kayo ng video or both, gumawa kayo ng carousel, gumawa kayo ng vertical, gumawa kayo ng horizontal, gumawa kayo ng square, lahat gawin niyo. And then test niyo lahat. Wala pong maganda, parang ganito lang 'yun eh. Kung magtitimpla ka ng kape, pwede namang may asukal pero hindi mo ginawa. Nag-gets ba? May mga tao na gusto, kamukha ko, gusto ko walang asukal, gusto ko brewed coffee. Pero kung may choice ka naman, nalagyan mo ng asukal, ba't hindi ka mag-asukal? 'Di ba? Kaya Sir Martin, yung tanong mo na ano yung pros and cons ng image saka video, gamitin mo pareho. Kasi nandiyan naman, readily available naman na pwede mong gamitin pareho. Why not use both? Okay? Mark, test if engaging si video sa target audience. Yes, exactly. I can start with 50-50 tapos check with which works best. Exactly. 'Di ba? So mali yung tanong na alin yung mas magwo-work, video ba o image? Gamitin niyo pareho. Okay? So ano lang guys anong tawag dito? Sa panahon ngayon, hindi na ito labanan kung gaano ka kagaling pumindot sa Ads Manager. Ulitin ko guys hindi na ito labanan kung anong ito, share ako ng settings ko, anong Ads Manager ko. Ito, hindi na yung labanan sa ngayong panahon na to kung ano yung kinilik mo dito, yung kunyari, pag tinuruan ko ba kayo na yung setting na to, halimbawa, ganito bigyan ko kayo ng example. Halimbawa, i-duplicate ko tong ad set na to. Tapos sabihin ko sa inyo, guys, ito yung gamitin nyo. Pag kinilik nyo tong drop down na to, tapos i-click nyo tong maximize value of conversions. Gaganda yung campaigns po ninyo. No? Instead na maximize number of conversions kasi marami yan eh. Conversion goals, other goals, maximize number of landing page views, maximize number of link clicks, daily unique reach, maximize number of impressions. Guys, ito yung gamitin nyo
sabi kasi ni Meta recommended. So, ito naman talaga yung default, maximize number of conversions. Pero pasasabihin ko, ito guys yung gamitin nyo kasi ano yan, mas maganda yan. Hindi po yan hindi po yung gano'n ng ano. Kailangan dito kayo mag-focus sa ad creatives. Spend 90% of your time dito sa ad creatives. And kahit mali yung settings na nilagay nyo dito, kahit pinabayaan mo lang na ganyan yan, conversions, syempre yung data set mo is yan. So, and conversion event, yan, purchase. So, ganun po siya. Okay? In terms of creative production lang, mabilis talaga image compared to video. Of course, mabilis talaga. Kagabi, nag-launch ako ng ad. 4 na ad creatives images yun. Na-launch ko siya in no time. In less than 30 minutes, nakagawa ko ng creatives. Na-gets? May question pa? You still have a couple of minutes left. 7:30 na. So let me know if you still have more questions. Pinakita ko na sa inyo paano mag-market research. Pinakita ko na sa inyo paano mag-setup ng campaign. Any more questions? Question po. All good. Sige po. I'll see you guys tomorrow. Pag-uusapan naman natin is yung metrics. Ano yung mga metrics na babantayan ninyo whenever you run your campaigns. And yun yung pag-uusapan natin tomorrow. Okay, maraming salamat. Yes. Oh, coach. Yes, go ahead. Kanina sabi mo mag-spend kami ng 90% on your creatives. Pag Yes. sinabi mo po bang creatives, yun ang image at saka yung content sa iba. Yes. Video. Yun na yung when I say creatives, yung video, image. Video and image. Yung image. Yung image na meron na rin siyang content sa taas, yung pinakaano niya. Yung ginawa mo kanina, yung merong hook, merong ano, yun na po ba yung ilalagay? Yes. So, isa na yung buong yung So, ibig sabihin na mag-focus ka doon sa mismong ad. Pag sinabi kong creatives or mismong ad mo na. Nandoon na yung hook, nandoon na yung image mo, nandoon na yung headline mo. yun yung ad. So, ibig sabihin, tanggalin mo na sa isip mo na anong settings ba dito kay Meta yung pipindutin ko. Kasi tinuro ko na sa iyo ngayon eh. Susundan mo na lang. Na-gets? Isi-set up mo na lang. Tapos, ang gagawin mo na lang is gagawa ka na lang ng ads mo talaga. Diba? So, 90% of your time spend on perfecting your creatives. Pangalawa, sino yung target audience mo na kinakausap ng ads mo? Pangatlo, ano yung offer mo? That's it. Yun yun. Diba? Coach, yung isinare mong link, Hmm. free po yun, ano? Pwede Yes. namin buksan. Free yun. Pwede nyo buksan yun. Yung Copy Genius blueprint na ito. Yes, free po yan. Wala pong bayad yan. Okay. Hindi na kami mag-enroll doon. Hindi na. Basta pasukin nyo yan, may copy kayo yan. Make sense? Ganda nitong Copy Genius blueprint. Yeah. So, yeah, if anything, is there anything na question pa? Sige, Sir Mark, go ahead. Question. Paano po, Coach, if, for example, you're working with a client, yun na nga, ipopropose mo ba yung, like, for example, yung framework mo or yung strategy mo na ng budgeting or manggagaling yan sa client mo? Teka, ikaw ba yung media buyer? Yung Ikaw- nag-handle po ng Ng ads? ads, yes po. Ikaw? Opo. It should be you. So by Ikaw- my ikaw ba- suggestion or recommendation. Your suggestion, your recommendation. Ganito lang kasi yan eh. Sir Mark, they know their business more than you do. You know marketing more than they do. So they should listen to you. Makes sense, makes sense. Thank you, Coach. Yan lang Di po. ba? Ganyan lang yan eh. Ikaw yung Ikaw- expert eh. Mhm. Ikaw yung Ikaw- expert. Ikaw, sa'yo dapat makikinig sila.
Di ba? Kasi ganito lang yan. Kung may mga on-board kang client at mas magaling pa sa'yo, bitawan mo na yun. Hanap ka ng iba. Mm. Okay. Ano pang sense mo, ba't ka hinire, tapos mas magaling pa sa'yo? Meron ako recently, binitawan ko, US client. And hindi biro yung binabayaran sa akin, 45K din yun. Pero binitawan ko. Bakit? Mas magaling pa sa akin eh. O di ikaw na lang, ba't mo pa ako hinire? Ganun lang naman yun eh. Diba? So, merong mga client na doon, somewhere along the way, meron kang may-meet na client na meron silang may sarili silang kumbaga meron silang ipo-push sa'yo because ito yung natutunan nila from other coaches. Oo. 'Di ba? Ngayon, kung hindi kayo magkakasundo doon sa part na 'yon, tantsahin mo. Kasi baka mamaya magiging sakit ng ulo mo 'yan as a media buyer. Kaya nga ako very careful ako pag kumukuha ako ng client eh. 'Di ba? Tinatanong ko sila, how much is your budget? What is your historical data? Magkano na yung na-spend mo previously? 'Di ba? Kung capable ba talaga sila of sustaining it? Ano pang mga questions ko? How much is your ideal cost? Pag-uusapan natin to on day 5. Talent fee ko lang yun. Yep. 'Di ba? And it can go as high as 80K. Depende dun sa sa line of business yung pinapagawa sa akin. So, yun. Binitawan ko. Sa ulo eh. Hanap akong iba. Diba? Nirefer sa akin yun ng estudyante kong isa eh. Tapos, wala eh. Ang daming demand. Marami siyang so, marami naman dyan. Diba? So, yun. Maraming salamat guys for joining tonight. And I'll see you tomorrow at 7:30 p.m. Pag-usapan natin yung metrics kung paano mo siya babasahin. Maraming salamat. See you tomorrow. Bye-bye. Thank you, Coach.